Ang kaso na pag-uusapan natin ngayon ay humati sa opinyon ng buong bansang Indonesia. Wala pang 20% ng populasyon ang bumubuo ng mga mayayaman sa bansa dahil ang karamihan ng mga tao ay may mababang kita at nabubuhay sa 250 pesos sa isang araw. Si Jessica Wongso ay bahagi ng mga mayaman na tao, kaya nang siya ay nakasuhan, para sa mga mayayaman ng mga Indonesian, inosente si Jessica, biktima ng isang tiwali at korap na sistema dahil sa kawalan ng malakas na ebidensya laban sa kanya. Para naman sa mga karaniwang tao, siya ay isang mayaman, spoiled na manipulator na sinubukang makatakas sa kanyang ginawa. Ano nga ba talaga nangyari? Welcome back sa Tagalog Crime Stories. Kung mahilig ka sa crime stories tulad ko at gusto mo ng detalyadong kwento tungkol sa buhay ng biktima at kung ano nangyari sa kaso, you are in the right place, kababayan. Isinasalaysay ko ang mga krimen na hindi lang nangyari sa Pilipinas pero sa iba't ibang dako ng mundo. Kung gusto mo ang mga ganitong content, please like and subscribe and you may also support my channel with other ways. Si Jessica Kumala Wongso ay ipinanganak sa Jakarta noong 1988 sa isang napakayamang pamilya sa Indonesia. Siya ang bunso sa tatlong anak ni Imelda at Winardi Wongso at kilala bilang isang tahimik ngunit spoiled na bata. Ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng isang malaking kumpanya na kilala sa pag-import ng mga plastic. Sa katunayan, sila ang pinakamalaking distributor ng plastic sa Australia. Tinatawag ng ilang tao ang ama ni Jessica na si Winardi Wongso na Plastic King. Sa bansang tulad ng Indonesia kung saan karamihan ng mga tao ay nabubuhay sa kahirapan, isa si Jessica sa mga maswerte. Nasa kanya ang lahat ng maaaring kailanganin niya at marami pang iba. Noong 2005, lumipat ang mga magulang ni Jessica sa Sydney, Australia kung saan naroon ang karamihan sa mga interes ng negosyo ni Winardi. Ang pamilya ay bumili ng bahay sa eksklusibong harbourside suburb ng Double Bay. Ang Double Bay ay isa sa mga pinakamayamang lugar sa Sydney. Ang mga lupa ay maliit, ngunit ang mga ito ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. At dahil sa milyon ang kinikita ng kanyang ama, bumili sila ng 2 plot ng lupa na magkatabi. Gayunpaman, hindi nila kasama si Jessica sa Australia dahil nanatili ito sa Jakarta upang tapusin ang high school. Ang kasama niya sa bahay kadalasan ay ang mga katulong at kasambahay nila. Natatandaan ng mga miyembro ng pamilya ni Jessica na noon pa man ay mahilig siyang maglaro ng mga computer games at pagguhit. Ang kombinasyon ng mga interes na ito ay humantong sa kanyang desisyon na mag-aral ng graphic design. Kaya nang makatapos si Jessica ng pag-aaral noong 2008, lumipat siya sa Australia para doon mag-college at makasama ang kanyang pamilya. Nag-aral siya sa Billy Blue College of Design sa Sydney. Bagaman ang mga nakakatandang kapatid ni Jessica, isang kapatid na lalaki at babae ay parehong nakatira sa Australia, halos hindi sila nakita ni Jessica. Siya ay nanirahan bilang isang estudyante at nagkaroon ng mga maraming kaibigan. Ayon sa mga kaibigan niya, siya ay isang masayahin at bulerang kaibigan. Ang mga katangiang ito mismo ang nakakuha ng atensyon ng isa pang estudyante na si Myrna Salihin. Si Myrna at ang kanyang kasintahang si Arif Sumarco ay parehong nasa Australia upang mag-aral. Sina Myrna at Jessica ay naging malapit sa isa't isa dahil marami silang pagkakatulad. Pareho silang mula sa napakayamang pamilya sa Jakarta, mahilig sila sa disenyo at parehong may malakas na personalidad. Si Myrna ay nag-aral sa isang eksklusibong international na paaralan sa Jakarta. Ang kanyang buhay ay naiiba kay Jessica dahil ang kanyang pamilya ay malapit sa isa't isa. Si Myrna ay may kakambal at napapalibutan siya ng pagmamahal at suporta galing sa kanyang pamilya. Masaya ang buhay sa Sydney at mabilis na naging matalik na kaibigan ni Myrna ang mga kaibigan ni Jessica. Ang 4 na magkakaibigan ay sina Jessica, Myrna, Hani at Vera. Palagi silang sama-sama na tumatambay, gumagawa ng mga takdang aralin, dumadalo ng mga lectures at sama-samang kumakain sa gabi. Ngunit ang lahat ng magagandang bagay ay nagtatapos. Nang matapos niya ang kanyang degree sa graphic design, umuwi si Myrna kasama ang kanyang kasintahang si Arif upang simulan ang kanilang buhay sa Jakarta ng magkasama. Habang si Jessica naman ay naging residente ng Australia at nanatili sa Sydney kung saan naroon ang kanyang pamilya. 8 taon na magkarelasyon sina Myrna at Arif at excited na silang magpakasal.
Nang makauwi sila sa Jakarta ay hindi naghanap ng trabaho si Myrna, bagkus ay ginugol nito ang kanyang oras para maging isang socialite. Noong June 2015, pumunta si Myrna sa Sydney para magbakasyon. Nais siya makausap ang ilan sa kanyang mga dating kaibigan sa kolehiyo at mamasyal sa syudad ng Harbour City. Ipinalam niya kay Jessica na nasa Australia siya at nagkita ang dalawa sa hapunan. Hindi naging maganda ang kanilang pagkikita matapos nang bigyan ni Myrna ng payo si Jessica na hiwalayan ang kanyang Australian boyfriend. Palagay niya ay nag-aaksaya si Jessica ng kanyang oras dito dahil palagay ni Myrna na makakahanap pa ito ng ibang mas maayos na lalaki. Palagay ni Myrna na ang kasintahan ni Jessica ay gumagamit ng droga at nagdudulot ng panganib kay Jessica. Kilala si Myrna na medyo opinionated at nagsasalita anuman ang maisipan nito. Nang matapos si Myrna sa pagsasalita, tumayo na lamang si Jessica sa kalagitnaan ng kanyang pagkain at iniwan ang kaibigan sa restaurant ng walang paalam. Napagtanto ni Myrna na hindi masaya si Jessica sa kanyang sinabi. Pagkatapos ng hapunan ay nakaramdam siya ng pagkabalisa at sinabi niya sa kanyang kasintahan na si Arif na sa susunod na makikipagkita siya kay Jessica ay sisiguraduhin niya na may kasama siyang ibang tao. Matapos ang kanilang pagkikita, hindi na masyadong nag-usap ang dalawa. Noong November 2015, 5 buwan pagkatapos ng pagkikita ng dalawa, pinakasalan ni Myrna si Arif sa Bali. Ang mag-asawa ay nagkaroon ng isang marangyang kasalan. Hindi inimbitahan ni Myrna si Jessica sa kasal at nang tanungin siya ni Arif tungkol dito, ay tinalikuran lang siya nito at sinabing hindi siya komportable kay Jessica at ayaw niyang may sumira sa araw ng kanilang kasal. Gayunpaman, inimbitahan niya sina Hani at Vera. Si Myrna ay maganda at matalino, may mapagmahal na asawa at ang kanyang buhay ay halos perpekto. Pero kabaligtaran naman ang mga nangyayari sa buhay ni Jessica. Siya ay naninirahang mag-isa sa isang apartment sa mataong lugar ng Sydney at noong 2015 sa loob ng isang taon, 5 beses na dinala si Jessica sa ospital matapos ang ilang beses nitong pagtangkang magpakamatay o mga insidente ng pananakit sa sarili. Noong January 26, 2015, tumawag sa pulisya si Patrick O'Connor, ang kasintahan nito at iniulat na nagbanta si Jessica na papatayin ang sarili gamit ang isang kutsilyo. Noong August ng parehong taon, nabangga ni Jessica ang kanyang sasakyan sa isang nursing home malapit sa kanyang tahanan noong 2:00 ng madaling araw. Tumama sa gutter ang kanyang Audi at nawalan siya ng kontrol. Ang kotse ay inararo ang nursing home pero walang nasaktan sa aksidente. Pagkalipas ng 2 buwan, muling tumawag ng pulis ang kasintahan ni Jessica na si Patrick at sinabi nito sa kanila na sinubukan ni Jessica na lasunin ang sarili gamit ang carbon monoxide mula sa isang maliit na barbecue sa loob ng kanyang kwarto. Walang nangyari kay Jessica sa pagkakataong ito at hindi siya nasaktan. Pagkalipas ng 2 linggo, muling tinawag ang mga pulis sa apartment ni Jessica. Sa pagkakataong ito, nakakita sila ng isang walang laman na bote ng whiskey sa tabi ng kanyang kama na may 3 liham. Sinabi ng isang liham na si Patrick ang dapat sisihin sa kanyang pagkamatay. Ang iba pang mga liham ay naka-address sa kanyang pamilya at sa trabaho at sa lahat ng kanyang sulat ay naglalaman ng kanyang pagpapaalam. Sa pagtatapos ng November 2015 ay hindi na kinaya ni Patrick at lumapit siya sa pulisya upang humingi ng restraining order laban kay Jessica. Ayon dito, pinadalhan siya ni Jessica na maraming voice at text messages na nagbabantang sasaktan muli nito ang kanyang sarili. Pati ang pamilya at mga kaibigan ni Patrick ay nakakatanggap din ng mga voice at text messages mula kay Jessica. Sinabi niya sa mga pulis na natatakot siya para sa kanyang buhay dahil hindi stable si Jessica at natatakot siya hindi lamang para sa kanyang buhay pero pati sa buhay ng kanyang mga kaibigan at pamilya. Na-vandalize ang sasakyan ni Patrick at pinaghinalaan niyang si Jessica ang salarin. Pagkatapos ng investigasyon, pinatunayan o napatunayan ng pulisya na hindi si Jessica ang nag-vandalize sa kotse. Pero may sapat na dahilan para mabigyan si Patrick ng isang agarang protection order. Lalong lumala ang kanyang kondisyon nang matanggal siya sa kanyang trabaho bilang isang graphic designer sa New South Wales Ambulance. Ang buhay niya ay talagang magulo at ito ang nag-udyok sa kanya na umuwi sa Jakarta para magsimula ulit. Bago umalis si Jessica sa Australia patungong Jakarta, gumawa siya ng isang WhatsApp group chat kasama ang kanyang mga kaibigan dahil gusto niyang makita sina Hani at Myrna. Inayos nilang magkita noong Miyerkules, January 6 sa isang cafe sa Grand Indonesian Shopping Mall.
Napagkasundoan ng magkakaibigan na magkita ng alas 5 ng hapon, ngunit makikita sa kuha ng CCTV na mas maagang dumating si Jessica ng mahigit 70 minuto. Naglakad-lakad siya saglit, tumingin sa paligid at pagkatapos ng 2 minuto ay umalis na naman siya. Alas 4:30, bumalik si Jessica na may dalang 3 malalaking shopping bag mula sa isang shop na di umano ay regalo para sa kanyang mga kaibigan. Makikita sa footage na naglalakad siya, naghahanap ng mesa, at nagpasa siyang tumingin sa CCTV camera pagkatapos ay inilagay ang mga shopping bag sa ibabaw ng mesa. Sa pamamagitan nito, hinarangan niya ng direkta ang view ng CCTV. Umupo siya sa likod ng mga bag para hindi makita ang kanyang ginagawa. Makalipas ang ilang minuto, naglakad siya papunta sa bar at nag-order ng 3 inumin, 2 cocktail at isang Vietnamese iced coffee na binayaran niya. Bumalik siya sa table. Ang Vietnamese coffee ay ang paboritong inumin ni Myrna. Sa camera, makikita mo ang mga galaw niya. Siya ay abala. Kung may isang normal na tasa ng kape sa harap niya, maaari mong ipagpalagay na nagbubuhos lang siya ng isang kutsara ng asukal sa tasa at hinahalo ito. Ngunit nag-order si Jessica ng cocktail. Late ng 15 minuto sina Myrna at Honey at dumating sila ng alas 5:30. Ibig sabihin ay mahigit 45 minuto na ang inumin sa mesa. Nang makita sila ni Jessica, tumayo siya at nagyakapan ang magkakaibigan. Itinuro ni Jessica ang kape at sinabi nito na Myrna, para sa iyo tong kape. Sa mismong pagkakataong ito, humigop ng kape si Myrna pero kaagad niyang sinabi na pangit at kakaiba ang lasa nito. Tinikman ni Honey ang kape gamit ang dulo ng kanyang straw, pagkatapos ay dinalaan ang dulo ng straw at napansin nito na may masamang amoy na nagagaling dito. Nilingon ni Myrna si Jessica at sinabing subukan niya ito pero tumanggi ang dalaga. Pagkatapos nag-collapse si Myrna at bumula ang kanyang bibig, nagkagulo mga waiter at nagmamadaling lumapit ang manager para tumulong. Tinawag ni Honey ang pangalan ni Myrna at sinubukang gisingin ito pero si Jessica ay tahimik lang na nakaupo na walang reaksyon. Naisip ng manager na baka si Myrna ay nagkaroon ng epilepsy at nagkaroon ng seizure kaya inutusan niya ang waiter o ang mga waiter o staff na tumawag ng ambulansya at magdala ng supportive oxygen. Sa isang eksena kung saan mataas ang tensyon at nagsisigawan ng mga tao, makikita sa CCTV footage na si Jessica ay kalmado at walang emosyon. Nang dumating ang ambulansya, hinarap at kinumpronta ni Jessica ang manager at hiniling na malaman kung ano ang nilagay nila sa kape. Nakaramdam agad ng pagkabilisa ang manager kaya sinabihan niya ang kanyang staff na huwag itapon ang natirang Vietnamese coffee na ininom ni Myrna. Tinawagan ni Honey si Arif at sinabi ang nangyari kay Myrna. Nagulat si Arif at nagtungo siya kaagad sa Abdi Waluyo Hospital kung saan patungo ang ambulansya kasama si Myrna. Ilang buwan pa lamang silang kasal kaya hindi na kayang mawala ang kanyang asawa. Laking gulat ng pamilya at mga kaibigan ni Myrna ang nangyari sa kanya. Hindi nila maintindihan kung paanong biglang namatay si Myrna. Nang marinig ang kanyang mga huling sandali, agad silang naghinala kay Jessica. Ngunit gayon pa man, mahirap paniwalaan na ang isang kaibigan na may mahusay na pinag-aralan galing sa isang mayaman at kilalang pamilya tulad ni Jessica ay maaaring aktwal na pumatay sa kanyang kaibigan. Ang manager ng Olivier or ng coffee shop ang nagbigay ng Vietnamese coffee ni Myrna sa pulis sa araw ng insidente. Pagkaraan ng 3 araw, isinapubliko ang resulta ng kanilang test. At kinumpirma ng mga pulis na ang iced coffee ay naglalaman ng nakamamatay na cyanide. Dahil ang Indonesia ay isang bansang mas marami ang mga Muslim, hindi normal ang magsagawa ng autopsy. Sa mga kasong kriminal, maaari itong payagan kung sasang-ayon ang pamilya. Kaya hinimok ng mga pulis ang pamilya ni Myrna na payagan ang isang post-mortem examination. Nanindigan ang pamilya ni Myrna na ayaw nilang payagan ang autopsy sa simula dahil ayaw nilang masira ang katawan ni Myrna, pero nangako ang mga investigador na gagawin ang autopsy ng may paggalang at respeto sa katawan ng biktima. Naabot nila ang isang kompromiso, kung saan pinahintulutan sila ng pamilya ni Myrna na kumuha ng ilang mga sample, ngunit dahil sa mga relihiyosong kadahilanan ay hindi nila nais na payagan ang isang komprehensibong autopsy. Noong Sabado ng gabi, January 9, 3 araw pagkatapos ng kamatayan ni Myrna, isang autopsy ang isinagawa sa Kramat Jati Police Hospital at natapos noong January 10. Nakasaad sa mga resulta na mayroong anomalya sa tiyan ni Myrna. Mayroon ding isang maliit na halaga ng cyanide na nakita.
Ang reaksyon ni Myrna pagkatapos uminom ng kape ay pareho sa isang taong nakakain ng malaking dosage ng cyanide. Ito ang dahilan kung bakit siya nangisay. Dumalo si Jessica sa burol pero hindi ito komportable kaya umilis siya nang akusahan siya ng isang tiyahin ni Myrna na nilason niya ang kanyang pamangkin. Nag-alala mga pulis na baka lumabas ng bansa si Jessica kaya nagmadali sila na makabuo ng isang kaso laban dito. Pumunta sila sa Australia para humingi ng tulong at pumayag naman ang gobyerno ng Australia kapalit na pag napatunayan na si Jessica nga ang may sala ay hindi siya pwedeng bigyan ng death penalty. Kinapanayam din nila ang dating boss ni Jessica na si Christy Carter at sinabi nito na si Jessica ay isang babaeng may dalawang personalidad. Siya ay maaaring maging sweet at mabait pagkatapos ang kanyang ugali ay magbabago. Naisip ni Christy na kaya ni Jessica na manakit o pumatay ng ibang tao. Ayon dito, sinabi sa kanya ni Jessica na alam niya kung gaano karaming laso ang gagamitin para pumatay ng tao. At lalo siyang kinalabutan nang tinanggal niya ito sa trabaho at sinabi sa kanya na kailangan mong mamatay pati ang nanay mo. Mahigit 3 linggo lamang pagkatapos ng kamatayan ni Myrna noong January 30, inaresto ng pulisya si Jessica sa isang hotel sa Jakarta. Nang maaresto, hayagang itinanggi ni Jessica ang paglason sa kanyang kaibigan. Dumaan si Jessica sa isang psychological evaluation at ayon sa doktor na nagsuri sa kanya, si Jessica ay isang matalino, mahinahon at confident na babae. Gayunpaman, inilarawan ng psychologist na isa siyang amorous narcissist. Ang mga taong ito ay gustong maging sentro ng atensyon at sila ay manipulative at walang pagsisisi sa kanilang mga aksyon. Mahilig sila magsinungaling at manloko para makuha ang kanilang gusto. Ipinasa ng mga kapulisan sa Jakarta ang kanilang kaso at noong June 2016, 6 na buwan pagkatapos ng kamatayan ni Myrna Salihin, nagsimula ang paglilitis at tinawag ito na Trial of the Century. Ang prosekusyon ay nagsampa ng mga kaso ng premeditated murder laban kay Jessica para sa pagpatay kay Myrna. Inabangan ng buong bansa ang paglilitis at ipiniresenta ang kanilang mga witnesses. Ang tatay ni Myrna na si Eddie Darmawan ay tumistigo at sinabi nito na kakaibang ugali ni Jessica sa ospital noong araw ng pagkamatay ni Myrna. Kalmado at compose ito habang naglalakad kahit nasaksahan nito ang pagkamatay ng kaibigan. Si Arif Sumarco, ang asawa ni Myrna ng 2 buwan pa lamang ay tumistigo tungkol sa relasyon ni Myrna kay Jessica. Anya, hindi komportable si Myrna kay Jessica at pagkatapos ng pagharap nila sa isang restaurant sa Sydney, ay ayaw ni Myrna na makipagkita muli kay Jessica ng mag-isa. Iniharap sa korte ang ebidensya tungkol sa buhay ni Jessica sa Sydney at nagulat ang lahat nang malaman na ang mayaman na socialite ay may 13 police report at kasama dito ang restraining order na inihain ng ex-boyfriend ni Jessica na si Patrick O'Connor na nagsiwalat tungkol sa maaaring panganib na dulot niya. Noong October 5, 2016, hinatulang guilty si Jessica sa premeditated murder sa kanyang kaibigan na si Myrna Salihin. Nang basahin ng mga hukom ang hatol, ang silid ng hukuman ay sumabog sa palakpakan at hiyawan. Sa katapusan ng October, si Jessica ay sinintensyahan ng 20 taon sa bilangguan. Pero dahil sa kasunduan ng Indonesian Police at Australian Federal Police, hindi siya nahatulan ng kamatayan.